Ito na, mga kababayan. Dito tayo kay Antonio or Attorney Antonio Bukoy. Naku po, ano nga ba ang sabi ni Attorney Antonio Bukoy, mga kababayan? Ito po, umpisahan natin. Ito na. According dito, mga kababayan, babasahin ko lang ha. Ayan po si Attorney Antonio Bukoy. Ang sabi ni Attorney Antonio Bukoy, ito, basahin ko. People's Tonight page. Ang sabi, inilihis ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang usaping palayo sa mga aligasyong nakapaloob sa impeachment complaint laban dito nang questionin nila ang procedural aspect ng reklamo laban sa Vice Presidente. Ito ang sinabi ni Attorney Antonio Odi Bukoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa isang press con ngayong Martes, Hunyo 24. Tinukoy ni Bukoy ang punto ng depensa na void ab initio or invalid from the outset and ikaapat na impeachment complaint laban kay BP Sara kaya iginiit na maibabasura ito. Yan ho ay expected kung hindi kayang sagutin yung factual allegation. Yung resort to procedure na divert mo, ililihis mo yung usapin. Ayan, yan ho ang nangyayari dito, sabi ni Bukoy. Ayan po mga kababayan. At ito na nga, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya, House Prosecution. Ayan na nga mga kababayan, ilalahad, itutuloy. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Pero, not unless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya sapagkat mahalagang malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal. Sabi ni Attorney Antonio Bukoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Naku, Sara, yung una pa naman sabi mo, ito yung gusto ko, bloodbath. Tapos ngayon sabihin mo, huwag ituloy ang trial? Aba, ba't nag-ibang statement? Ma'am Jazz, maraming salamat po Ma'am Jazz. So, eto na nga mga kababayan. Nung una, atapang-atao. Nung una, hindi natatakot. Inosente. Pero bakit 16 ang kinuhang lawyer? Diba? Inosente daw, pero 16 ang abogado. Akala ko ba, I want bloodbath. Diba? Ay, Ma'am Lily Tonini. Ayun, sabi ni Ma'am Lily Tonini sa kanyang super chat. Good job, Ken. Sharing lang. Pagmumukhain mo, mga DDS, ang saya-saya. Diba? Salamat po, Ma'am. Ma'am Marites Mosni and kay Ma'am Jazz. Maraming salamat ulit, Ma'am Jazz. Laking pasalamat namin kay PBBM kasi malaya kami, mga NPA. Sabi ni Jason Opsiar, at least wala kang nabalitaan na NPA nagnakaw ng confidential fund. At least wala kang nabalitaan na may NPA pinatay. May pinatay ba ng NPA? May sinunog ba? Meron bang hinostage? Wala. Pero, pag sinabi nating may confidential ba? Si Sara yan. Alam mo, Darwin, huwag ka na magtanong kung kailan ako magilit. Pauwiin mo muna si putang inang Duterte. Ganun lang. Diba? Ngayon, mga kababayan, lagot si Lustay. Itutuloy daw ng House Prosecution ang paglalahad ng ebidensya. Nako. Bukod dyan, mga kababayan, eto pa. Bukod dyan, ito yung sunod. Actually, 3 yan eh. Ito. Sabi dito ni Attorney Bukoy ng spokesperson ng House Prosecutor Panel, those who cannot face, ayan po sabi niya, those who cannot face the facts, those who cannot prove the substance of their defense, resort to procedure. Nako, ano nga ba? Ito, basahin natin mga kababayan. They resort to procedure. Yan ang sabi ni Attorney Antonio Bukoy.
Bakit? Ito ang sinasabi ng House Prosecution Panel, spokesperson Attorney Antonio Bucoy sa press conference ng Kamara noong Martes, Hunyo 24, tungkol sa naging sagot ng legal team ni Vice President Sara Duterte hingil sa impeachment complaint laban sa huli at tinatawag itong di umano'y all conclusion. Bakit? Ang gusto namin factual and legal basis. Wala po yun sa sagot eh. Saan ang direksyon natin? Gaya ng sinasabi ko, kakulangan nila yon. Hindi nila sinagot yung factual allegation. Dagdag ni Bucoy. Aniya pa, magpapatuloy lang sila sa pagsasagot sa mga factual allegation na hindi umano sinagot ni BP Sara. Ma'am Jazz, nako, thank you ulit, Ma'am Jazz, yung 1,000 yen super sticker. Nako, ito na. Sabi ni Attorney Antonio Bucoy, those who cannot face the facts, those who cannot prove the substance of their defense, resorts to procedure. Nako po, mga kababayan, kabahan ka na, Sara. Kabahan ka na. Kasi ang tanong, saan mo dinala? Ma'am Olivia, hello po. Saan mo dinala? Hindi niya sinagot. Saan mo ginastos? Hindi rin sinagot. Buti pa nga si Kitty. Anong sabi ni Kitty? Sabihin mo kung saan nyo siya dalahin. Putang ina ka. Buti pa si Kitty Duterte. Sabihin mo saan siya dalahin. Putang ina ka. Diba? Ito pa, mga kababayan. Naku, tad si Sara dito. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, ay, Diyos mio marimar. Ito pa. Anong sabi ni Attorney Antonio Bucoy? Ito pa. Sabi dito, ang nakalagay, People's Tonight Radio page. Inilihis ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang usaping palayo sa mga aligasyong nakapaloob sa impeachment complaint laban dito ng questionin nila ang procedural aspect ng reklamo laban sa Vice Presidente. Inilihis daw. Bakit? Hindi kasi masagot. 16 na yan 16 na abogado, pero nilihis pa rin kasi hindi nila masagot-sagot. Eto na. Ito ang sinabi ni Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa isang press con noong Martes, Hunyo 24. Tinukoy ni Bucoy ang punto ng depensa na void ab initio. Ano nga ba yun? Invalid from the outset ang ika-4 na impeachment complaint laban kay BP Sara. Kaya iginiit na maibasura ito. Yan ho ay expected na kung hindi mo kayang sagutin. Nako po, hindi kasi kayang masagot. Una, sino ba si Mary Grace Piatos? Hindi din nila masagot. Pangalawa, sino si Kukoy Villamil? Sino si Ricardo Uishi? Sino? Sino si Maki Mingo? Sino si Dudoy Bunal? Sino si Dudong Barok? Sino si pangalan dito? Yung isa, yung Harina. Sino si Bacon? Sino si Pateteng? Apakadami. Meron pang Team Piuna, Team Luga, Team Baho, Team Grocery. Putang ina. Kung sino-sino, meron pang Xiaomi 8. Sino yon? Meron pa Jokino. Meron pang Ford. Meron pang Realme. Paano mo nga ba naman yan sagutin? Meron pa Xiaomi 8. Sabi ni Ma'am Princess Lermon, sino ba niya si Piuna? Sino pa yung si Lapid, si Villar, si Revilla, meron pang Hontiveros, meron pang Escudero. Putang ina. Hindi talaga masasagot 'yon kasi imbento. Yun ang totoong scammer. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Sabi ni Antonio Bucoy, attorney or spokesman ng House Prosecution Panel. Hindi ito Hindi ito yung bloodbath. Di ba? Paano mo masabing bloodbath yan? Hindi nga sumagot. Sabi nga ng isang aktor na si Romneck Sarmienta, inosente.
Pero bakit 16 na lawyer ang kinuha? Alam nyo, sa totoo lang, ito paano nga ba masagot ni Sara? Ito yan, mga kababayan, tanungin ko kayo. Ito confi names. Ito, kahit kayo, hindi, matatawa kayo dito eh. Ito, paano mo sagutin yan? Yung mga pangalan na yan. J. Camote, Megi Mango, Dudong Alcala, Dudong Bina, Dudong Bunal, Dudong Darong, Dudong Barok. Kung totoong pangalan yan, tapos magagraduate ka ng high school, elementary. First honor, J. Camote. Minsan gulay, minsan driver. Di ba? Puta, gagraduate ka. First honorable mention, J. Camote. Putang ina, babatukan ka. Di ba, bakit? Nakagraduate pa, Camote apelyido. Dudong Barok, ay putang ina. Dudong Bunal, ay putang ina. Kung Bisaya ka gagraduate, pagtawanan ka ng mga magulang ng classmate mo. Diba? Dudong Barok, ay, Dudong Bungal, putang ina, Bisaya ka, Dudong, tapos apelyido Bungal. Kung may classmate kang Tagalog, di pagtatawanan ka. Diba? Halatang imbentong pangalan. Diba? Dudong Barok, Dudong Bunal, Alcala, butang inang yan. Okay now, children, have you all chosen your saint? Parang awa mo na, Mary Grace Piatos. Kung gagawa ka ng kalokohan, wag mo namang katamaran. Tignan niyo ho to, mga kababayan. Eto, gumawa ng pangalan. Utak, tulisan, at durobo talaga si Piatos. Ayan na, basahin ko. Una, ilan sa mga nakatanggap umano ng confidential fund ng Office of the Vice President 2022 to 2023, Mary Grace Piatos. Yan po ay nakikita natin sa mall. Di ba? May Mary Grace. Pero yung Piatos, nasa 7-Eleven. Sunod, Fernando Tempura. Yan po ay nakikita natin sa mga Japanese restaurant. Pero yung tempura, marami din po yan sa 7-Eleven. Carlos Miguel Uishi. Mas lalong may flavor, may matamis, may maanghang. Hipon po yun. Uishi. Di ba? Sunod, Chippy McDonald. Ay putang ina. May fast food, kalaban ng Jollibee, Chowking at Max yan. Chippy McDonald. Sunod, Piatos o Pia Piatos Slim. Ba naging Chinese na ang Piatos? Baka Chinese cook. Diba? Sunod, Rinan Piatos. Putang ina, nasa 7-Eleven pa rin. Sunod, Xiaomi 8. Ay putang ina, cellphone yan Kadalasan binibili ng mga estudyante yan kasi yan lang yung afford ng parents Diba? Sunod, Rimonda Gin Nova. Ay putang ina, nasa 7-Eleven pa rin. Diba may flavor ng Nova, barbecue flavor, merong hot and spicy, diba? Merong sweet and spicy, merong regular lang. Sunod, may Panama. May Panama nga naman. Sunod, dito pa, Dan Rick 8, Alan Rick 8, Glyza Ranger. Ay putang ina, brand na sasakyan yan Ford Ranger. Sunod, J. Camote. Ay putang ina, pag ito graduate, J. Camote. Putang ina, puro kaboli sa school niyan. Sunod, Roman Felicidad. Rom Felicidad. Romeo Felicidad. Ay putang ina, lahat na puro Felicidad, tapos isang pangalan lang, isang apelyido. Sunod, sino pa? Migi Mango, Dudong Alcala, Dudong Barok, Dudong Binya, Dudong Bunal, Dudong Darong. Putang ina naman, Sara, gumawa ka ng alam pangalan, mali-mali pa. Dapat pinangalan mo dito, Kent Garcia, Mark Ramos, Mike Cervera, dapat Coach Jarrett, Sangkay Janjan, maintindihan pa namin. Pero yung mga pinapangalan mo, common, tas yung mga apelyido, chichirya, putang ina. Kaya ang sabi ni Attorney Antonio Bukoy, hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Bakit ayaw sagutin? Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Diyos mio Marimar. Grabe, halata mo talagang... Hay, nako. Paano, Sir Ken, kung merong pangalan sa confi si Sara? Ay, alam na. Di ba?
Okay lang sana yung mga alias na ginagamit sa Confifund, kaso wala sa affidavit na naka-attach. Kaya nga, Bukyut Channel, yun din ang problema, sir. Kasi, hinahanap ngayon kung saan ito ni birth certificate. Wala. Marriage contract, date certificate, kung namatay man, wala rin. Maskin nga Facebook account, wala rin. Putang ina. Yeah. Kaya kalukuhan. Hindi yan yung inaasahang bloodbath. Ni Sir Antonio Bukoy. Yeah. Wala Walang record. Ang galing. Planado. Ikaw ba naman? Nung mayor pa, ganyan din ginagawa niyan. Laki din ang confidential fund niya. Kaya siguro sa Davao, kaya natatakot silang mapalitan ng mayor dyan kasi mahahalungkat lahat ng amoy nila. Totoo yan, mga kababayan. Kung ito ay kayang gawin ni Sara sa Office of the Vice President at sa DepEd, malamang sa malamang ito din ang ginawa niya nung mayor pa siya sa Davao. Kasi alam niyo kung bakit mula 2016 hanggang 2022, ang laki po ng confidential fund niya. 400,000 pataas po yan. Every year. Kalahating milyon halos. Kaya kapag napalitan sila dyan sa Davao, mahahalungkat po yan. Pasalamat siya, hinalungkat yung Office of the Vice President lang. Paano kung yung Office of Davao ang kinalkal? Niya? Kaya sa totoo lang, ayaw nila na mapalitan sila dyan sa Davao. Bakit? Makakalkal po talaga. Office of the Vice President, kaya niyang gawin sa Davao pa kaya na mababa lang? Local government lang yun. Di ba? Yun. Alam niyo, sa totoo lang, kung hindi man ito kayang mapatunayan ngayon at ayaw sagutin ni Sara itong confidential fund ng Vice President Office at DepEd, bakit hindi niyo subukang kalkalin yung year 2016 hanggang 2022 sa Davao? Ito. Kasi ang issue ngayon, Office of the Vice President. Yan ang issue. Ito, mga kababayan. Bakit hindi natin subukan na i-search? Ito, mga kababayan, ang confidential fund, ito. Davao. Para malaman ninyo. Confi-funds ni Sara. Nako, magulat kayo dito. Davao Confi-funds. Ito na. Makita nyo dito ABS-CBN News. COA reports. Davao City had over 2.6 billion confidential fund during Sara Duterte's mayoral term. Diba? Ito na nga, mga kababayan. Davao City, basahin natin. Ito, mga kababayan. Tignan natin. Ito na. Kung anong year ito. Ito na. Basahin ko lang Ayan ABS-CBN News yan. Pwede nyo i-screenshot, tapos basahin nyo kung mali ang binasa ko. Ito, the COA told the House of Representatives during the recent budget hearing in 2024 that about 1,707 local government units, 54 national government agency, and 10 state firms are entitled to surveillance fund under their mandates and are so required to submit quarterly accomplishment report to the President and Congress that and liquidate their surveillance expenses to the COA's Intelligence and Confidential Fund audit. So ito po, Duterte's use of surveillance money is under the spotlight after the COA told the budget hearing that she spent all over her 125 million 2022 confidential fund in just 11 days. The OBP clarified that it was 19 days corresponding to the day they received the fund from state coffers until the end of year when the budget would have reverted to state coffers is unexpended. Duterte ally, Senator Ronald Bato de la Rosa, Triladyo Servisyo, anong ganap? The Sunday Commission on Audit, he said the funds were given to the Office of the Vice President in 19 days before the authority spend expired and cash reversed into the treasury. Paano di mauubos 19 days? 19 days lang yung allowance para magamit yung pera. Putang ina, 19 days, 125 million. Sana all. Di ba? Oy, Mamichu, Yamamoto, Sara didn't answer, just ghost the impeachment articles with her trademark, empty bladder, nothing but angas. Yeah, no substance.
Sabi ni Ma'am Michu. Di ba? So ito na mga kababayan. Basahin natin dito sa COA niya. Ito nakalagay.